Ika-72 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang tahanan ng Nambuong Clan at mga taong nagsipuntahan dito. At makikita rin dito na ang mga tao na nagsipuntahan ay may kanya-kanyang mga bitbit na mga regalo. Nagugulat si Chief Commander sa kanyang nakikita na napatanong na ano daw ang nangyayari dito. Habang ang ating bida at si Escort King at si Shipment Manager ay nakatingin lamang kung saan. At sinabi ni Shipment Manager habang nakatingin sa isang taong may dalang isang kahon na parang ang mga tao daw mula sa buong Jiangnan Province ang naandito. Pumunta daw ba sila dito na may dalang mga regalo para sa pagdiriwang ng 80 kaarawan ng Lightning Sword? At tinanong niya ang Escort King na napasabi na ano daw ang dapat nilang gawin. At tumugon ito na sinabi sa kanya na maghintay lang daw muna sila ng kaunti. At napatingin ang ating bida sa isang babae na may nagsabi na syempre daw naman. At nagtanong ang babae na sobrang galing daw ba talaga ng Lightning Sword. At sinagot siya ng isang lalaki na may dalang regalo na oo, pero ang Nambuong Clan daw ay napakahusay din dahil sa kanilang mga nagawa. At dagdag pa nito na ikinagulat ng ating bida habang siya ay nakikinig na dahil daw sa kanila, silang mga South Merchant Union ay nakakapag-operate ng ligtas. At napasabi ang ating bida sa kanyang isip na ang South Merchant Union daw pala siya. At makikita ang imahe ng isang kahon na may asin na sinabi pa niya sa kanyang isip na sila daw ay maliit na grupo ng mga ngalakal na nagbebenta ng asin sa ngayon. Pero sa loob ng 10 taon, sila ang magiging pinakamalaking negosyo sa Jiangnan Province. At makikita ang isang babae na sinabi pa ng ating bida na ang taong magiging pangunahing bahagi daw ng kanilang tabumpay ay si Yun Yakbing na tatawaging isang henyo at ang pinakamagandang babae sa Yangzhou. Habang nakatitig pa din ang ating bida na may pawis sa pisngi ay napasabi ito sa kanyang sarili na nakupo. Nakatitig daw ba siya ng matagal? At makikita. Ang ating bida ay inilihis ang tingin na sinabi sa kanya ng babae na si Yun Yakbing na huwag na daw siya magpanggap dahil napansin na daw siya nito. At biglang gumalang na yumuko ang ating bida na ikinagulat ng babae na sinabi nito na pasensya na. Napaka-interesante lang daw kasi ng usapan nila. At pakitanggap daw ang kanyang paghingi ng tawad. At tumugon ito na sinabi sa kanya na hindi daw naman niya kailangan humingi ng tawad. Habang nakasuntok pa din ang kamao ng ating bida at nakayuko ay sinabi pa nito na pero may ginawa daw siyang hindi maganda, kaya dapat lang daw na humingi siya ng tawad. At tumugon na isinuntok din ang kamao ng babaeng si Yun Yakbing at yumuko na sinabi nito na salamat daw sa pagiging niyang magalang. At tumugon ang ating bida na salamat daw sa kanyang pangunawa. At isang puting kabayo ang makikita. At napatingin ang ibang bisita na may gulat sa kanilang muka. Habang makikita ang kapatid ni Nambuong Soso na nakasakay sa puting kabayo ay napasabi ang ibang bisita na ito daw ang Azure Dragon Sword. Ang Azure Dragon Sword ng buong Siok. At napawaw pa ang mga ito at sinabi na sobrang gwapo daw naman niya. At pagkatapos ay bumaba ito sa kanyang kabayo na tumingin kay Escort King. At lumapit na isinuntok ang kamao tanda ng paggalang na sinabi nito na siya daw ay si Nambuong Siok, ang pinakamatandang anak ng Nambuong Clan, ay bumabati sa may-ari ng Heavenly Dragon Escort Agency at sa 2 elder. Dagdag pa niya na salamat daw sa pagpunta nila dito. Habang nakikita sila ng ibang tao ay napasabi ang mga ito na yon daw ba ay si Li Zhongsan, ang Escort King. At makikita silang parehas na isinuntok ang kamao sa palad. Na sinasabi pa ng ilang tao na siya daw pala ang Escort King. Sinabi pa nila na grabe, dapat daw pala siyang bumati ng maayos sa kanya. Tinatanong siya ng Escort King na bakit daw siya galing sa direksyong yon. At tumugon si Nambuong Siok na kagagaling lang daw niya mula sa Hangzhou. At pagkatapos ay sinabi niya sa ating bida na welcome, young Master Zhongryong. At tumugon na gumalang din na sinabi sa kanya ng ating bida na sana daw ay naging mabuti daw siya. At sinabi sa kanya ni Nambuong Siok na sigurado daw siyang naghirap siya habang kasama yang si Soso na pasaway. At tumugon ang ating bida na pakiulit. Sinabi sa kanya ni Nambuong Siok na narinig daw niya na napakatigas ng ulo ng kapatid niya sa pagsama sa kanya sa huling misyon. At siya na daw ang hihingi ng pasensya sa kanya. At napasabi lang ang ating bida na ano. At sinabi pa ng ating bida sa isip na napagsabihan daw siya sa pulong nang sabihin niyang inemploy daw niya si Nambuong Soso bilang honorary escort. At sinabi pa niya na si Miss Nambuong daw yon. At parang hindi ito narinig ng Escort King na napahawak sa tainga. Na makikita si Chief Commander na hayaan na lamang daw yon.
At sinabi pa sa isip ng ating bida na parang nagimbento daw siya ng kasinungalingan para mapanatili ang kapayapaan. At pagkatapos ay itinuro na ni Nambuong Seok ang daan papunta sa looban ng kanilang tahanan. At napalingon ang ating bida sa kanyang likuran. Na makikita ang kanyang kamay na inaabot na sinasabi na siya daw ay si Lee Jong-ryong. At inabot naman ng babae ang kamay niya na sinabi na siya daw naman ay si Eun Yakbing. At sinabi pa niya kay Eun Yakbing na sa tingin daw niya ay mas matanda siya, pero okay lang daw ba na mag-usap sila ng mas matagal sa susunod na pagkikita nila. At tumugon ito na pakiulit daw. At mumiti ang ating bida na sinabi nito na ayaw daw niya. Nakatingin sa kanya si Eun Yakbing habang papaalis na sinabi nito sa ating bida na ayos lang daw sa kanya. At kumaway habang papaalis na sinabi pa nito na magkita na lang daw sila sa ulitin. At napatulala na lang si Eun Yakbing na nakatingin sa ating bida. At sinabi ng ating bida habang nakangiti na ngayon na nagkakilala na daw sila. Lahat ng escort missions mula sa Salt Merchant Union ay magiging bahagi daw niya. Na makikita itong mabilis na humabol sa kanyang grupo. At lumipat ang eksena kung saan ay dumaan sila sa isang tulay at ang ating bida ay namangha sa mga tanawin na kanyang nakikita. At napasabi pa ito sa kanyang isip na naintindihan na daw niya kung bakit ito tinatawag na pinakamagandang daanan sa mundo. At nanlaki ang mata ng ating bida. Nang may maramdaman siya at napahawak sa kanyang dibdib at napasabi na ano daw ito. Habang naglalakad sila ay sinabi pa niya sa isip na iisa lang ang tao sa Nambuong clan na may ganitong aura. At makikita sa kanilang harapan ang dakilang patriarch ng Nambuong clan, Lightning Sword, Nambuong Yoryong, at Vice Patriarch ng Nambuong clan, Nambuong Jongbaek at ang asawa ni Nambuong Jongbaek, na si Madam Lotus. At napasabi ang ating bida sa isip na nandito rin daw ang mga magulang ni Nambuong Soso. Na makikita sa kanyang gilid si Nambuong Seok. At makikita si Nambuong Soso ikinamangha ng ating bida nang makita niya ito na napasabi pa na siya daw talaga ay parang ibang tao. At isang boses ang nagsalita na sinabi na welcome, agency owner. At makikita na pareho silang gumalang na nagpakilala na sinabi pa na siya daw ay si Jong-san, ay bumabati sa kanyang senior Lightning Sword. At tumugon naman ito na sinabi na una silang nagkita bilang senior at junior ng Murim, pero ngayon magkikita tayo bilang mga puno ng dalawang pamilya. At siya daw ay wag magpakumbaba. At sinabi ng escort king na salamat daw. At andito daw ang kanyang anak sa tabi niya na makikita ang ating bida ay nagbigay galang na isinuntok ang kamao sa palad at yumuko. Na sinasabi pa niya na siya daw ay si Lee Jong-ryong. Bumabati daw siya sa patriarka ng Nambuong clan. At ito ay tumawa at naglabas ng enerhiya na sinabi nito na welcome. At nagulat ang ating bida na nanlaki ang mata na sinabi sa isip na ito daw ba ay energy surge. At paano daw nagawa ng matandang ito na sumilip sa kanyang energy core? Nang walang pagsang-ayon niya. At nilagay niya ang kanyang kamay sa bibig na sinabi sa kanyang isip na ganito daw ba ang ginawa niya. At makikita ang ating bida na naglabas din ng enerhiya at seryosong inilagay ang kamay sa bibig. Na sinabi pa niya sa isip na kung ganun siya din daw ay mayroon isang paraan upang harapin ito. At pagkatapos makikita ang ating bida na tahimik na gumamit ng kanyang kakayahan. At nagulat ang patriarka na napasabi na kung nagawa daw ba ng ating bida na mapansin ang soundwave net na ginawa niya. Na lumihis ng tingin ang ating bida. At pagkatapos ay makikita silang kanya-kanyang nakayuko at gumalang. Nagulat ang ating bida nang kausapin siya ni Nambuong Soso sa isip. Na sinasabi nito na hindi daw niya inaakalang darating daw siya. At tumugon ang ating bida na sinabi na ang lolo daw ng nag-iisang niyang kaibigan ay nagdiriwang ng kanyang 80 taon na kaarawan. At paano daw siya hindi dadalo para ipagdiwang iyon? At sinagot naman siya ni Nambuong Soso na sinabi sa kanya na hindi naman daw siya ganun katapat na tao. Sinabi naman ng ating bida na nagkakamali daw siya. Nagsalitang muli si Nambuong Soso na dumaan daw ba siya sa lugar ng puting buhok na orangutan. At tumugon muli ang ating bida na oho. Habang nagkatitigan sila ng tingin ay pinagmamasdan sila ni Escort King at ni Patriarka na si Nambuong Yoryong. Na sinabi pa ni Nambuong Soso na hindi daw naman niya kinalimutan ang 10 gold niyang na-share niya, di daw ba? At sinagot siya ng ating bida na sinabi nito na kung nakumbinsi daw ba niya si Battled Viper na pumanig sa kanya para doon. At sinagot na sinabi sa kanya ni Nambuong Soso na kasi masyado daw niyang sinubukan siyang dayain. At makikita na naman ang dalawa na sina Shipment Manager
at si Chief Commander na kinikilig na naman ang mga betlog na sinabi ni Shipment Manager na hindi na daw sila makabitaw ng tingin sa isa't isa. At sinabi naman ni Chief Commander na inilagay pa ang daliri sa ilalim ng ilong habang ngumingisi na hindi daw ba't ito ay napakagandang tanawin. Habang seryosong nakatingin sa kanila ang patriarka na si Namboong Yorong ay isang tao. Ang lumapit at gumalang na sinasabi nito na Sir, kararating lang daw ng master ng manor ng pamilya ng Yang at ang kanyang pinakamatandang anak. At tumugon patriarkang si Namboong Yorong na naiintindihan daw niya. At pagkatapos ay sinabi nito sa kanila na sigurado daw siyang pagod na sila sa mahabang biyahe. At bakit daw hindi na lang muna sila magpahinga at ipagpatuloy na lang daw nila ang kanilang usapan sa hapunan. At makikita ang pagkain sa lamesa. Kung saan ang Escort King at si Jongryong at si Shipment Manager at si Chief Commander na sinasabi nito na parang dumating na rin daw ang Spear King na si Yang Bulgon at ang kanyang pinakamatandang anak. Na sumagot ang ating bida na kung problema daw ba yon. At tumugon na sinabi ni Chief Commander na oo. Ang unang anak daw niya na si Yang Jochang ay umaabot na sa peak realm sa martial arts. Bukod pa daw dyan, may mga usap-usapan daw ng kasal sa pagitan niya at ni Namboong Soso. At mahinang sinabi ng dalawa na sinasabi ni Chief Commander sa harapan ng ating bida na lahat daw ng pagsisikap nila ay mauwi sa wala. At tumugon na sinabi naman ni Shipment Manager na hindi daw nila pwedeng hayaan iyon. At sinabi sa kanila ng ating bida na naririnig daw niya sila. At tumingin ang ating bida sa kanila na sinabi nito sa isip na ang akala daw ba ng mga matatandang ito na kaya daw niyang manligaw kay Namboong Soso. At tinitigan siya ni Shipment Manager. At pagkatapos ay seryosong sinabi niya sa ating bida na ang hapunang daw na ito ay maaaring maging labanan ng buhay, kamatayan para sa kanya. Dagdag pa niya na kailangan daw niyang maging matatag. At nagtatakang itinuro ng ating bida ang kanyang sarili na sinabi nito na pakiulit. Siya daw ba ang tinutukoy niya? At dito na po nagtatapos ang ika-72 kabanata. Ika-73 kabanata sa pagpapatuloy. Tinitigan siya ni Shipment Manager ng seryoso. At pagkatapos ay sinabi niya sa ating bida na ang hapunang daw na ito ay maaaring maging labanan ng buhay, kamatayan para sa kanya. Dagdag pa niya na kailangan daw niyang maging matatag. At nagtatakang itinuro ng ating bida ang kanyang sarili na sinabi nito na pakiulit. Siya daw ba ang tinutukoy niya? At nakatingin sa kanya ang tatlo na sinabi pa ni Shipment Manager sa kanya na nahuhuli daw siya sa martial arts kumpara kay Yang Jochang, kaya gagawin daw nila ang lahat para masigurong maging labanan ito ng talino, hindi ng martial arts. Nakaupo lang ang ating bida at walang masabi tungkol sa sinasabi nila. At pagkatapos ay nagtatanong na sinasabi niya sa kanyang isip na bakit daw siya ay kailangang lumaban sa simula pa lang. At makikita ang tahanan ng Namboong clan kung saan ay makikita silang lahat na may kanya-kanyang pagkain sa harapan. At makikita ang ating bida ay seryoso lamang nakatingin. At makikita ang isang ito na si Manor Master of Nanjing's Yang Household na si Yang Bulgon. Na sinasabi sa isip ng ating bida na siya daw pala ang malaking lalaking yon. Ang Manor Master ng pamilya Yang. Bagay daw talaga sa kanya ang titulong Spear King. At makikita naman ang isang binatang ito na si Yang Jochang. Na sinabing muli sa isip ng ating bida na kung ganon, siya daw pala si Yang Jochang na posibleng mapangasawa ni Namboong Soso. At napatakla ang ating bida na sinabi sa sarili na gwapo daw pala siya. At pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Patriarka na si Namboong Yoryong na siguradong gutom na daw sila. At bakit daw hindi na sila magsimula ng kumain? At sinabi niyang Bulgon na bago daw iyon, gusto daw muna niyang mag-toast para sa kalusugan ni Grandmaster Namboong Yoryong. Nakilala bilang Lightning Sword at haligi ng Murim. At kanya-kanya silang itinaas ang kanilang baso. At pagkatapos ay makikitang ininom na ang alak ni Grandmaster Namboong Yoryong. Pati na si Escort King. At ganun din ang ating bida na si Lee Jongryong. At makikita ang araw ay malapit ng lumubog. At habang makikita ang mga ito ay sinabi niyang Bulgon na narinig daw niya na tinalo niya ang mga piratang Hapon at binihag ang ilan sa kanila. At hindi na daw siya magtataka pa mula sa isang huwaran ng Murim. At tumawa na sumagot na sinabi ni Grandmaster Yoryong sa kanya na hindi lang daw niya kayang panoorin silang gumawa ng kasamaan. At may mga taong narito daw na mas kahanga-hanga pa ang mga nagawa kaysa sa kanya.
At masayang sinabi niyang Bulgon na ang mga tao daw sa Beijing ay patuloy na pinag-uusapan ang henyo na nagwagi sa provincial at metropolitan examinations. At ito daw ay huli na pero binabati daw niya siya. At nagsalita ang escort king na sinabi nito na maganda man daw ang bulaklak ng plum, wala daw itong kabuluhan sa magsasaka. Ganito rin daw ang pakiramdam niya sa isang disipulo ng Murim Group na sumasali sa ganitong mga pagsusulit. At sinabi pa sa kanila ni Manor Master Yang Bulgon na may isang bagay daw na pumipigil sa kanya na tawagin ang Heavenly Dragon Escort Agency na isang Murim Group. At sinabi pa niya na paulit-ulit daw niyang tinanggihan ang mga kahilingan na sumali siya sa Murim Alliance. Habang umiinom ang ating bida ng alak ay sinabi nito sa kanyang isip na bakit daw bigla niya silang inaatake. At tumugon ang escort king sa sinabi nito na ang dahilan daw kung bakit hindi sila sumali sa Murim Alliance ay dahil nag-aalala sila sa maaaring pinsala na maidudulot nito sa mga bisita ng Heavenly Dragon Escort Agency. At sinabi naman ni Shipment Manager na sa tingin daw niya, masyado daw niyang iniisip ang mga bagay-bagay, Manor Master. At tumugon ito na sinabi ni Manor Master Yang Bulgon sa kanila na gayunpaman, hindi daw ba totoo na inuuna ng mga escort agencies ang mga pinansyal na benepisyo sa pamamagitan daw ng mga sakripisyo ng napakaraming Murim sects at clans. At nagsalita din si Chief Commander na sinabi nito na hindi daw niya maitatanggi ang mga nagawa at pagsisikap ng mga Murim sects at clans. Pero hindi daw naman lahat ng miyembro ng alliance ay tapat sa layunin. Dagdag pa niya na Manor Master, ikaw. At biglang pinatigil siya ni Escort King at sinabi nito na sa tingin daw niya, hindi daw ngayon ang tamang panahon para pag-usapan ang ganitong paksa. Habang nakaupo si Manor Master na si Yang Bulgon ay isinuntok ang kanyang kamao sa palad at sinabi nito na mukhang napakaraming tao daw ang hindi naging komportable dahil sa kanya. At umaasa daw siyang tanggapin ng Heavenly Dragon Escort Agency at ng nambuong clan ang kanyang paghingi ng paumanhin. At pagkatapos ay malakas na tumawa si Grandmaster Nambong Yuryong. Na sinabi nito sa kanila na hindi daw niya inaasahan ang mas mababa pa mula sa isang pagtitipon ng mga makapangyarihang tao. Hindi na daw niya kailangan mag-sorry. At pakiramdam daw niya ay mas naging masigla ang lugar na ito dahil sa kanya. At masayang sinabi sa kanya ni Manor Master Yang Bulgon na salamat sa maganda niyang mga salita. At bakit hindi daw nila itaas pa ang antas ng kasiyahan? At tumugon si Grandmaster ng buong Yuryong na ano daw ba ang gusto niyang sabihin. Na nagulat sa kanilang narinig ang dalawa na tila hindi mangyayari ang gusto nila. Na sinabi pa ni Manor Master na pipili daw sila ng mga kinatawan mula sa pamilya ng Yang at sa Heavenly Dragon Escort Agency para magtunggali sa martial arts. At hindi daw nila maaaring hayaang sumabak ang mga matatanda sa isang laban para sa libangan. Kaya't bakit hindi daw nila pagtagpuin ang dalawang rising stars dito? Upang maglaban. Na makikita ang muka ni Yang Jochang at ng ating bida na nagulat sa kanyang narinig. At tumingin ng kakaiba ang ating bida sa dalawa at ang mga ito ay lumihis ng tingin sa kanya na sinasabi pa sa isip ng ating bida na. Sinabi daw nila kanina na maglalaban sila gamit ang talino. At hindi daw naman nakatulong ang mga matatanda iyon. At makikita ang ating bida na seryoso. Sinasabi sa kanyang isip na napakatuso daw ng taong ito. Dagdag pa niya sa isip na inatake daw nila sila sa kanilang mga komento para sa eksaktong layunin na ito. Habang makikita si Grandmaster ng buong Yuryong, ay sinabi pa ng ating bida sa isip na dahil mukhang nasisiyahan daw si Lightning Sword. Na mukhang gusto niya rin daw ang ganitong pangyayari. At napahinga ng malalim ang ating bida na nakatingin sa kanya si Chief Commander na sinabi pa niya sa isip na kaya ganito na lang daw ba ang mangyayari. At habang makikita ang mga nakadisplay sa bahay ng Nambuong ay sinabi ni Grandmaster ng buong Yuryong na talagang pinipilit daw nilang gawing masayang araw ito para sa kanya. Dagdag pa niya na hindi daw pwedeng basta na lang magpatumpik-tumpik ang pamilya nila. At nagulat si Nambuong Soso nang sabihin sa kanya nito na siya rin daw ay maghanda na. At tumugon ito na pakiulit daw. At lumipat ang eksena kung saan ay malapit nang lumubog ang araw na makikita ang malaking bahagi ng tubig sa looban ng pagmamay-ari ng Nambuong. At ang paligsahan ay nagumpisa na. At makikita ang tatlo na si Yang Jochang, si Li Zhongryong, at si Nambuong Soso na nakahanda na sila na nakahanay. At nag-usap muli sila sa isip na sinabi sa kanya ni Nambuong Soso na sumuko na daw siya bago pa maging huli ang lahat. Dagdag pa niya na sinabi sa isip na seryoso ang dalawa na nakatingin sa harapan na mas mataas daw ang antas ni Yang Jochang kaysa sa kanya.
Ang lahat daw ng bisita rito ay nanonood. At mapapahiya lang daw siya. Natumugo ng ating bida na si Lee Jong-ryong na bakit daw siya nag-aalala para sa kanya kaysa sa potensyal niyang mapapangasawa. At makikita si Namboong Soso ay nakasimangot lang habang tinitingnan siya ng ating bida. At tumungo ang ating bida na sinabi pa niya kay Namboong Soso sa isipan na nalaman lang daw niya ito sa mga chismis. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na kung manalo daw siyang Jochang sa torneo na ito, posibleng matuloy na daw ang kasal nila. Dagdag pa ng ating bida sa kanyang isipan na paano daw naman kung siya ang manalo. Na makikita ang dalawa ay bigla na lang natahimik na tumingin sa isa't isa. Samantalang si Jang Jochang ay tahimik lang na nakatayo at seryosong nakatingin sa unahan. At isang tao ang may dalang kahon at inilapag sa lupa at sinabi nito na sir, dinala na daw niya ang bow at ang mga palaso. At pagkatapos ay makikita ang mga palaso sa loob ng kahon. At kumuha ng isa si Grandmaster ng buong yoryong na inilagay sa pana. At pagkatapos ay itinira niya ito sa isang malayong bato. At sinabi niya na ang paligsahan daw na ito ay walang mga tuntunin. Ang unang makakabalik daw na may dalang palaso ay gagantimpalaan daw ng ginto at ang pavilion na ito. At makikita ang muka niyang Jachong at ni Namboong Soso na seryoso. At ganun din ang ating bida na si Lee Jong-ryong. At makikita ang paa ng ating bida na mabilis na tumatakbo na sumakay kaagad sa isang bangka. Na tinitignan siya ni Namboong Soso na nagtataka. At habang ang ating bida ay nagsasagwan ay sinabi nito sa kanyang isip na ayos, nakuha daw niya ang bangka. At tumingin sa kanyang likod na nakangiti at sinabi pa nito sa isip na ano daw ang gagawin ng dalawa kung wala ito. Na makikita si Namboong Soso ay mabilis na tumatakbo sa tubig na tumatalon sa bawat dahon na nakalutang. Na pinagpawisan ng ating bida na nagulat sa kanyang nakita at napasabi sa isip na dapat daw sanay mas nag-ensayo pa siya ng teknik na kinggong. At nagulat si Namboong Soso nang makahabol siyang Jachong sa kanya habang mabilis na nagsasagwan ang ating bida. At makikita ang palaso na nakatusok sa bato na nauuna na siyang Jachong. At biglang bubunot ng espada si Namboong Soso at inataki siyang Jachong para hindi makuha ang palaso. At ang ating bida ay malapit na sa palaso na gamit ang bangka na napasabi sa isip na sasamantalahin daw niya ang pagkakataong ito para kunin ang palaso. At inaabot na niya ang palaso na sinasabi pa niya na ayos, makukuha na daw niya ito. At isang slash ang makikita. Na ito pala ay inataki ang ating bida na napatalon sa bangka na makikita na nahati ito sa dalawa. Habang tinitingnan niya ang bangka ay napasabi sa isip ang ating bida na buwisit. Na makikita ang ating bida na mabilis na pumatong sa isang malaking bato. Na makikita ang kanyang muka na may pawis sa pisngi na seryosong nakatingin. At malakas na ibinagsak niyang Jochang ang kanyang sibat. Na seryosong sinabi sa ating bida na sumuko na daw siya. Bago pa daw siya mapahiya pa ng lalo. Na makikita ang muka ng ating bida na tinitingnan ito ng seryoso. At dito na po nagtatapos ang ika-73 kabanata.